Taas ang kamay. Sige nga, lagay nyo dyan sa comment section. Ilagay nyo dyan sa comment section kung kayo ay naniniwala pa sa survey ngayon. Di ba? I mean, sa survey nila, lamang ang bangag senators. Pero ang pinagkakaguluhan, si Sara. Ang kampanya ni Sara at PDP, napakadaming tao. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Hindi lang sa Maynila, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samantalang hindi sila makapagkampanya ng maayos. Nilalangaw pa. At yung vibes sa loob, tahimik. Doon, sa vibes ng kampanya ng mga Duterte, matindi. Talagang sila. Talagang sumusuporta, naiiyak, sumisigaw, naghihiyawan, lahat na po. Labas ang pawis, lahat ang suporta. Tapos may trust rating. Lamang si Marcos kay Sara. O pakinggan natin, pambihira. Bumaba ang trust rating pero karamihan pa rin daw sa mga Pilipino nagtitiwala kay Pangulong Bongbong. Bumaba ang trust rating pero karamihan naniniwala pa rin kay Marcos. Anong sa tingin ko dyan? Spin nila yan. Paconsuelo de Bobo sa Kastila. Kastila ba yun? Parang, sige, pagbigyan natin, kunwari, bumaba tayo. Pero, in totality, lamang pa rin tayo. Mamaya, ipapakita ko sa inyo na in my opinion, itong survey na ito is fake. I'll give you a concrete evidence. Kaya wala akong tiwala dito. Binigyan lang, kunwari, bumaba si Bongbong Marcos sa survey, tapos konti tumaas si BP Sara para hindi pagdudahan, and yet, lamang pa rin si Bongbong Marcos. Ganito po, kaloko-loko itong mga ito. Bongbong Marcos, ayon yan sa pinakahuling Octa Research Survey. At sabi ng Pangulo, patunayan na nararamdaman ng mga tao ang mga ginagawa ng gobyerno. Base sa Octa Survey, 60% ang trust rating ng... Tingnan mo April 2 to 5. Ngayon nilabas. Ngayong panahon. Bakit? Kasi may lumabas na survey na legit, bagsak na bagsak si Marcos. Sa katunayan, hindi pwedeng hindi totoo yun. Totoo po yun. Alam nyo kung bakit? Galing mismo sa bibig ni Marcos, totoo yun. Kasi siya mismo nagkomentaryo patungkol doon. Pati yung kanyang aso na si Claire, nagkomentaryo patungkol doon. Diba? Anong sabi nila? Dahil ito ay patungkol sa paninira sa kanila dahil pinipake news sila. Pero hindi raw totoo yung mga binibintang sa kanila. So, kaya ganun kababa yung survey na yon dahil sa fake news. Sa madaling salita. So, ibig sabihin naniniwala sila doon. Kaya meron silang counter-attack. Ito yung counter-attack nila. Lamang pa rin si Marcos kay Sara. Kasi doon, tinambakan talaga ng sobra-sobra ni BP Sara, ito si Marcos. So, mas naniniwala ako doon dahil yan po ang nangyayari. Yan po yung nakikita natin sa kalsada. Yan po yung nakikita natin sa balita. And at the same time, sila mismo, si Claire at si Marcos, nagkomentaryo patungkol doon. Pangulo nitong Abril, mas mababa sa 65% noong Nobyembre. 23% naman ang nagsabing hindi sila tiwala kay PBBM, mas mataas sa 12% noong November 2024. Lumabas din sa survey, tumaas naman ang tiwala kay Vice President. Tumaas si VP Sara. Pero lamang pa rin si Marcos. Sa 58% mula 49% noong huling quarter ng 2024. Ginawa ang survey mula April 2 hanggang 5 sa... April 2 hanggang 5. Bakit ngayon lang nilabas? Again, pangontra doon sa lumabas na survey.
na legit. 1,200 respondents. Mayroon itong plus-minus 3% na margin of error. Well, it just validates that what we are doing. Anong ginawa nyo? Anong proyekto nyo? Anong tulay na gawa ninyo? Anong trabahong na-create ninyo? Ito naman si Marcos, so, hindi ka ba nabubilaukan sa mga pinagsasabi mo? Di ba? Marcos, ano ka ba? Anong lehitimong proyekto na gawa ninyo? Wala ngang ina-announce yung aso mo eh. Kung hindi banata ng Duterte. Anong binabalita ng PCO mo? That people are now beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5 almost. Anong trying to do? What are you trying to do for the last 2.5 years to 3 years? Is to attack and eliminate Duterte in the picture. In the politics, in the Philippine politics yan. Wala kayo. 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we're making progress. At mabuti naman at nakikita ng taong bayan kung ano yung ginagawa natin at paano makakatulong ito sa pampaganda sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, ako Nako. Ngayon, papatinayan ko sa inyo. Okay? Bakit fake news ito? Bakit sa tingin ko, in my opinion, Claire, fake survey ito. Tingnan nyo po, observe nyo po ha. Ito po ay lilabas na survey. Aglit lang ha. Ayusin lang natin. Okay. Bago po ito eh. Top performing branch of government. Ito nilabas mismo sa Facebook page ng House of Representatives. So galing po ito sa kanila. Ang pinaka-top branch ay House of Representatives ni Tamba. Sumunod ang COMELEC, sumunod ang Office of the President, sumunod ang Supreme Court, sumunod ang Senate, kulelat ang Office of the Vice President. Natutuwa sila kay Tamba. Sa totoo lang, hindi nga tumataas sa survey ito si Tamba. Ayaw nga ng taong bayan dito kay Tamba. And yet, tumataas ang tiwala sa House of Representatives. Sasabihin nyo, Coach Oli, iba naman yun. Buong opisina yun. Hindi lang this is about Tamba. But still, ang tiwala ng taong bayan kay Tamba at saka sa House, napakataas. Number 1. Diba? Even above the Senate, even above the Office of the Vice President. Kalukuhan yan. At ito, bago po itong survey na ito. Ito ay kalalabas lang. Titingnan natin. Basta ito ay kalalabas lang. So, questionable yung April 2 to 5 na nilabas nung kaninang pinakita kong survey. Tapos ito bago. So, ito, optics po ito. Ito ang spin na ginagawa ng gobyerno ngayon na leaning towards doon nga sa election. Pinapakita nila na maraming klaseng survey. Doon sa survey nyo, bagsak ako, lamang si Sara. Pero dito sa survey ng lamang ako kay Sara. Dito, lamang ang Office of the President sa Office of the Vice President. Diba? Ang nagkamali sila dito, nilagay nila sa top ang House of Representatives. Which I really don't believe. And I'm sure, more than half of Filipinos will not agree to this survey. Ito ay lantarang kalokohan. At sabay po silang lumabas nung survey na kung saan bumaba konti si Marcos at tumaas konti si Sara, pero lamang pa rin si President Marcos kay Sara. Sabay dito. Again,
optics. Yan ang gusto nilang palabasin sa taong bayan. Kaya mag-iingat po tayo mga kababayan ko. This is very, very important. We are entering the last 5 minutes of the election. Palapit na po. Importante, ulitin ko, hindi po natin lang iboto ang Duterte. Importante na wag na natin hayaan na may isumingit pa. Kaya ako I will not agree na voting for Amy Marcos, no? Kasi posibleng may malaglag pang Duterte eh. At the same time, kailangan nating tambakan. Yan lang ang panlaban natin sa daya. May mga sinasabi nga na even si PRRD ay dinaya nung panahong siya'y naging presidente, kaya lang masyadong malaki ang lamang, no? Kaya kailangan po ganyan po ang gawin natin. Tambakan natin. Huwag lang po natin silang iboto. Magsama-sama po tayo, ikampanya po natin ang Duterte. We make sure Duterte po. Importante, that is very important. Hindi po 9, hindi po 8, hindi po 7, kung hindi yung 10 mismo. Kaya kalokohan na itong mga survey na ito. Ito ay piniprepare lang. Mind conditioning. Kung sakali magkaroon ng pandaraya. Ako, hamon ko lang. Si VP Sara nag-iikot. At may napapanood akong siya'y pinagkakaguluhan. Sana mag-ikot din to si Marcos. To back up this survey. Pakita ninyo yung crowd. Pakita nyo yung shot, top shot. Kung marami nag-a-attend ng rally ninyo. Mag-ikot si Marcos, wag lang sa mga Ilocano. Mag-ikot siya sa ibang lugar. Wag lang sa norte. Wag lang dyan sa Solids North. Mag-ikot siya gaya ni VP Sara. Back upan nyo na mataas ang tiwala ng taong bayan sa inyo, kung kayo pinagkakaguluhan. Subukan mo. Mag-ikot ka, isama mo si Tamba. Representing the House of Representatives. Kung pinagkakaguluhan. Sasabihin ko sa inyo, hindi nyo kaya yung hamon namin. Bakit? Hindi kayo pagkakaguluhan ni VP Sara. That's why, in my opinion, kalokohan talaga itong mga survey na ito. Ito po ay lantarang pagsisinungaling. Hindi po ako naniniwala dito.